good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ang pinagpalang umaga mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating Panginoong Hesus. Alayan natin siya ng papurit pagsamba sa araw na ito. Hallelujah. Tunay nga, sukdulan ang kanyang biyaya. Purihin na po ang Diyos sa umagang ito mga kapatid. Yang good morning na sa lahat ng mga naka-online. Hallelujah, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, wagas mong pagsinta. Yes, Lord. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Hallelujah, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Yes, Lord. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, O Lord. Yes, God. Ang walang salang manunubos at umako ng pag-uusang nararapat sa akin. Anong habang tulad ko'y gawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa
kami, Panginoon. Hallelujah. Nilinis kami ng dugo ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, Ama, sa pag-ibig ng Panginoong Hesus at sa pagkikipisan ng Santong Espiritu. Marami pong salamat sa umagang ito. Una sa lahat sa paggising sa amin, Panginoon. Tunay nga ang pagtulog ay desisyon po namin. Ngunit ang paggising namin ay desisyon po ninyo, Panginoon. Thank you, Lord. Naginising niyo po kami sa araw po na ito. Para bigyan po kayo ng kapurihan, kaluwalhatian. May taas ang iyong pangalan, Panginoon, sa umagang ito. Purihin po kayo. Maghari po kayo, Lord. At tinatas po namin, Panginoon Lord, ang iyong salita na mahahayag, Panginoon, sa aming buhay sa araw po na ito. The power of your word today in Jesus' name. Salamat, Ama, all the glory, honor and praise in Jesus' name. Amen and amen. Yan, good morning na sa lahat, mga kapatid. Sa pang pinagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Napasarap magpuri, umawit sa ating Diyos na buhay because He deserved the praises, He deserved the glory, the honor, and praises belongs to Jesus. Ayan, good morning na sa bawat isa. Keep on tagging, keep on sharing, mga kapatid. Ang ating pong daily devotion sa umagang ito. Ngayon po ay ating pong pag-uusapan. Amen. Ano ba yung the original plan of God? Ano ba yung original plano ng Diyos sa sangkatauhan? Bakit nga tayo create? Why did God create man? Bakit tayo nilikhaan ng Diyos? Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 26, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, in the birds in the sky, over the livestock, in all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Yan po ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 26. Why did God create man? Meron pong dalawang specific purpose. Bakit po create po tayo ng ating pong Panginoon? No? Tanda natin na iyon po yung original plano ng Diyos. Plano po ng Panginoon yan, mga kapatid. Gaya po ng nabasa po natin sa Genesis chapter 1 verse 26. Why did God created men? So may dalawang bagay, very specific, very profound. Una ay to live forever in fellowship with Him. Wala pong iba na nilikha ng Diyos, maliban sa tao, ang gusto niyang makipag-fellowship sa Kanya. No? Hindi po yung mga hayop. No? Gusto niya yung tao na Kanyang nilikha. The exact representation of His image. Malinaw po na tao, hindi po hayop, mga kapatid. Yan po yung una, to live forever in fellowship with Him. Take note dito, to live forever in fellowship with Him. Diba? Gusto ng Diyos forever. Nakikipag-fellowship tayo sa Kanya. And number two, to rule or have dominion over the rest of creation. May dalawang instruction ang ating pong Panginoon sa Kanyang nilikha ang tao na makipag-fellowship sa Kanya forever. And also, pamahalaan niya to have dominion or to rule yung mga the rest ng Kanyang nilikha. Tanda natin sa atin yun inatang. Ano ba yung mga the rest of His creation? Siguro yung mga hayop, mga isda, yung mga halaman, na Kanyang create. Tayo po ang binigyan ng instruction na ito po ay pangalagaan.
Kaya nga, doon pa lamang po sa creation, meron na pong inatang ang Panginoon sa atin. Na specific na instruction, na gagawin pa natin, gagampanan natin. Ito po yung pamahalaan. Yung mga nilikha niya, maliban po sa tao. Tayo pong inatasan. So, alam natin na yung original plan ng Panginoon, napaganda po. Yung tao at ang Diyos, ang ganda po ng kanilang samahan. Sabi po dito, at the Garden of Eden, God has a wonderful personal relationship and fellowship with man, and man is destined to rule over all other creatures. Tuwid. Titingnan natin, yung relationship ng tao at ang Diyos, napaganda. No? Forever, nagipag-fellowship. May malinaw na instruction ang Panginoon. Kaya lang po, meron pong bad news. Diba? Ano po yung bad news? Sabi doon, the man that God created to have fellowship with Him had sinned. In his relationship with God was broken. Kaya tinawag natin itong bad news. Kaya sa number 1, all have sinned. Romans 3:10 and 23. Diba? For all have sinned and fall short of the glory of God. Dito po sinabi dito all have sinned. Lahat po tayo ay nagkasala. No? It includes everyone. We are all sinners. We are all sinners by birth. Diba? Kaya nga, sabi dito, we are sinners by nature. Romans 5:12, sabi po dito, sabi po ni Paul, sin and death entered the world through Adam. No? Nung ang tao po ay nagkasala, si Adan, yung unang tao, nalikha ng Diyos, ay nagkasala. No? Kaya nga, we were born with a sinful nature. Diba? Kaya nga, doon pa lang sa kapanganakan natin, no? Mayroon na tayong inherited corruption, no? Inherited sin na naman natin sa unang tao, kaya Adan. Mga kapatid. And kanina, we are sinner by nature. Number 2, we are sinners by deeds. No, sa Romans chapter 3 verse 10, the Bible tells us that all have sinned and no one is righteous. Wala pong matuwid. Tanda natin, yung plano po ng Panginoon napaganda. Ngunit, ito po ay nabasag dahil po sa kasalanan. We are sinners by nature. We are sinners by deeds. Kaya nga, kahit anong gawin ng tao, no, hindi sapat. At yung katatayuan ngayon ng tao, man is separated from God. Na-separate po tayo. Yung magandang relationship, yung magandang fellowship between God and man, nasira po yan because of sin. Kaya sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Pag sinabi kasing death, mga kapatid, it is a separation from God. Pagkahiwalay sa ating pong Panginoon, man will eternally separated from God and go to hell if he dies without Christ. Alam na po natin yung destination ng tao after na siya po ay mahulog sa kasalanan. And man cannot reach God by good works or any religions or other means. Kaya nga ang tao, madalas na kung ano-anong ginagawa para lang maligtas.
Nakakalungkot dahil dito sa ating pong bansa, no, ay napaka-imminent yung ginagawa, no? Which is ayaw na ng Lord na ganung gagawin ng tao. Lalo na pag mga Semana Santa. O minsan, religion. Kung ano-anong mga religion ang pinapasukan ng tao, akala nila iyon yung solusyon para sila ay maligtas. Sabi po ng Colossians chapter 2 verse 8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depend on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Huwag po tayong madeceive, mga kapatid. Kaya nga yung magandang relationship, fellowship ng tao sa Diyos ay nasira, nawasak. Kaya nga ang tao po, mga kapatid, ang pupuntahan niya ay sa impyerno. Yung pong naghiwalay po sa atin, sa tao at sa Diyos, ay ang kasalanan. Sin separate us from God. Pero hindi po natapos doon sa bad news, mga kapatid. Dahil kung may bad news, may good news po. Sabi po ng John 3:16, this is the heart of the Bible, that God loves all men. He loves you and He wants you to be restored back into His original plan for you. God does not want you to go to hell to do this. Kaya nga, di ba, yung nasirang relationship natin sa Diyos, hindi niya hinayaan nyo na manatili na sira. No? Tanda natin, may redemptive plan. May good news, mga kapatid. May initiative na ginawa ang ating Diyos Ama. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibig sabihin, begotten Son, nag-iisang anak, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Walang iba. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, no? Bugtong na anak. Para manumbalik yung nasirang fellowship, nasirang relationship natin sa ating Panginoong Hesus. Nasira yung magandang plano ng Panginoon sa kanyang nilikha. God sent Jesus to die for your sins. Jesus is the way, sabi po ng John 14:6, He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Walang iba na daan patungo sa langit kundi sa pamamagitan ni Kristo. He creates the image of God in man, and through Him we can again have a personal relationship and fellowship with God. Sino po yung Him dito? Through Jesus Christ, we can again have a personal relationship and fellowship with God. He is the only way to the Father in our salvation. Kaya without Jesus, we are nothing. Yan po. And number 3, Jesus is knocking at the door of your heart. Sa Revelation chapter 3 verse 20. That's a good news, mga kapatid. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat within that person and be with me. May invitation po ang Panginoon sa buhay po natin. Tanda natin na nirestore ng Diyos yung nasirang relasyon natin sa Panginoon through the Son, Jesus Christ. Kaya nga, ang gagawin natin, mga kapatid, wala tayong ibang gagawin kundi, number 1, repent of our sins. Repent of your sins. And surrender your life to Jesus. And make Him God, Lord, and Savior of your life. Hindi lamang Savior lang si Jesus, kundi God and Lord sa buhay po natin. At ano po
yung nangyari after the restoration. Kaya nga, yung nasirang relasyon natin sa Panginoon, pinanumbalik lang ito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Let us open our hearts and receive Jesus as our God, our owner, Lord, our ruler, Savior, our way to the Father. And God has provided the only way to eternal life. Its person must make a choice. Kaya napakalaga mga kapatid yung choice po natin. Tandaan natin na ang tao po makasalanan, ang Panginoon ay banal. Sabi din ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No? Dahil nga po ang katatayuan ng tao makasalanan, ang ating Panginoon ay banal. Wala po makakapunta doon kundi sa pamamagitan ni Kristo. Hindi na tayo hahatulan pa. No? Kasi nga, yung righteousness ni Christ, in-impute sa iyo at sa akin. Kaya meron na po tayong access sa kalangitan. Yan. So as we conclude, the goal in life is to continually challenge yourself and continually improve yourself. And in order to do that, you have to move out of your comfort zone. Kailangan firm foundation, firm decision. Keep serving, keep seeking, keep following God's word, and keep moving. Mga kapatid. The goal in life is to continually challenge yourself and continually improve yourself. And in order to do that, you have to move out of your comfort zone. It's a matter of decision. Your decision will echo your destination. Ayan, purihin po ang Panginoon sa araw po nito. Salamat po sa kanyang salita. I do hope marami tayong napulutan ng aral. Nag-sink in sa atin yung word ng Panginoon. Na ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. Ngunit ito ay nasira dahil sa kasalanan. Ngunit pinanumbalik ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ni Kristo. At ngayon na po meron tayong kalayaan na magpuri. Diba? Sumamba, umawit, at tumawag sa Kanya. Katulad ng isang tatay. Puri ng Diyos, umagang ito mga kapatid. At sino man ngayon po nakakaranas ng mga depression, anxiety sa araw po na ito, kaya natin na ang Panginoong Hesus ang magbigay ng kapayapaan. Let the peace of God transcend all understanding that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Lord, salamat po. Ganun po sa amin po mga kapatid ngayon na nakakaranas ng mga sakit karamdaman. Lord, I pray in the name of Jesus, touch their life. Ipadaloy mo po ang kagalingan nagmumula sa iyo. Ipuin niyo po ang kanilang mga puso at isipan, katawan. I-saturate ang kanilang katawan at ipadaloy ang kagalingan nagmumula sa iyo. Lord, we claim it right now by faith in Jesus' name. Abutin mo din po, Panginoon, namin pong mga kapatid ngayon na sila po ay nasa persecution stage, Lord. Give them hope, give them peace, give them joy in serving you. Para salamat po sa umagang ito. Kaya mo, Lord, ang buong maghapon maging fruitful, victorious, higit sa lahat, Panginoon. Sa lahat ng aming gagawin. The goal in life is to continually challenge ourselves and continually improve ourselves, Lord. Kailangan namin mag-move forward, patuloy na maglingkod, patuloy na mag-seek sa iyo, at patuloy nang sumunod po sa inyo, Panginoon. Thank you so much, Lord, sa araw po na ito. Purihin ng Diyos. To God be all the glory. God bless.